Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Munti kaalaman nga pala, nako, ito may matinding pasabog po na kumakalat sa iba't ibang social media po. Isang senador po na malakas daw mag-tip at 300 to 250,000 dun sa isang artist daw po ng Viva Max, no? Hindi po galing sa akin yan, ito balita lang po ito, no? Pero shoutout muna dito kay Tito Bray. Ito si Tio Bray ba? Tito Bray? Tio Bray. Idol ko rin to eh, di ba? Ibang klase rin to eh. Yung mga panulita talaga to ni Tio Bray, eh talagang, alam mo yon, talaga makikinig ka sa kanya eh, di ba? Talaga maiinganyo ka sa bawat sasabihin eh. Yung may excitement, yung pananalita niya, di ba? Ayos sa'yo, Tio Bray. Ngayon, eto po, ayon po sa kanyang interview dun sa isang babae na artist, na sinasabi daw po na may isang senador po na malakas mag-tip pa lang, ha? Tip pa lang, paldo na. Pumapaldo na po. No, dun sa isang artist na Viva Max. No, ngayon po, sabi ko nga sa inyo, marami pong iba't ibang diversionary tactics na nangyayari. Pero sa lahat ng yan, hindi nila pinapansin. Ang pinapansin nila, pitutuungan nila ng pansin, ay walang iba, kundi no other than Senator Rodante Marcoleta. Ano man mga kalokohan ng ibang senador, walang pakialam mga tao dyan. Sige, bala ka, sumigaw ka, gumawa ka ng kasalanan. Pero pag nagkamali si Senator Rodante Marcoleta, hindi naman big deal. Yun ang kanilang pag-iinitan. Diba? Ito nga, lumitaw itong issue na ito. Nakita natin sa iba't ibang social media. Paparinig ko po sa inyo ang isang audio, pero ito po ay may video ta, pero pinamabuti ko na lang na audio na lang po tayo muna para mas maganda, no? As ikabubuti ng bawat isa, no? Ito po, painggan nyo po ang si Tio Bray at sa kanyang kausap na Viva Max artist. Photography lang. Indecent proposal meaning, for example, may nag-offer sa'yo ng tao ng pera for sex. Opo, meron. Meron, madami. Madami. Okay. O ngayon, maglalaro tayo ng game, ha? O. Anong pinakamadami? Businessman o politiko? Dito, tinatanong nga siya dito, alam nyo na yung may nangyayaring ganon, ano pinakamarami na nag-aalok sa kanya? Businessman o politiko? Painggan nyo mabuti, ha? Hala, politiko. Ay, nako. Okay. Hala. Halimbawa, ilan yung politiko? Ano ba to? National o local? National. Tax pa ng pera ng bayan po, mga kababayan. Kaban po ng pera po ang pinanggagamit pa po dito. Diba? Kahit sabihin natin sahod niya yung ginagamit diyan, pasahod pa rin natin siya. Diba? Kung yung senador na yun, o may mayor na yun, may asawa, diba? Ethics. Tama si Kiko Barsaga. Yung iba dyan may kabit. Diba? Pero hindi na ethics. Diba? Ang na-ethics, yung mga hindi bumabatikos, yung mga pinupuna yung mali ng gobyernong ito. No, pero ito mga ito, wala silang pakialam dito, lalagpasan nila to. Iisipin nila, normal lang to. Ay, normal lang sa buhay ng tao. Ganun po katitindi mga to. Buti na lang dito si Tio Bray. No, mabuhay ka. National? So, yung mong sabihin nakahilera sa mga senador, ganyan. Meron po. May congressman din. Wala. Wala. So, governor. Kasi pag hindi pwede congressman. Kasi ang congressman, ayaw na ng babae nun. Gusto nun, maleta na. Maleta ang gusto ng mga yon. Wala. Senator. Naku po. Iilan lang ang senador. Naku po. So, iilan lang. Walang mayor, wala. May mayor. Naku. Meron ako Sinong mayor yan? Sikat na mayor ba? Dating mayor. Sikat siya na mayor. Naku, sino kaya sikat na mayor? Sino kaya? Probinsya o Metro Manila? Probinsya. Luzon, Visayas, Mindanao. Hala. Mamaya ko na lang sasabihin. Pero Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon. Naku, Luzon, sino kaya? Naku. Kilala niya. Norte o South? Hala. North. Naku, North. Sinong sikat na mayor na taga-North? ICI! Hindi, joke lang. Sino bang mayor doon na taga-ICI? Hindi, joke lang. Joke lang. Ay, nako. Okay, mayor ha, mayor. Sa mayor. Nako, okay. Ilang taon na itong mayor na to? Hala. Alimutan ko kung ilang taon na siya eh. Pero parang nasa, 60, mga 60! Nasa 60 na! Ay, ICI! Ay, nasko po, parang may naisip ako. Hindi, nito showbiz. Ito ay may halo lang to, nahaluan lang kasi niya. Ito yung lumabas, pero as more politics pa rin tayo.
Siyempre, alam nyo naman, nagsiselos kasi ako. Bakit? Nagdadamdam ako. Di ba? Bakit? Si Senator Dante Marcoleta, nananahimik, nanunuklas ng mga parang kaganda ng buhay ng Pilipino. Winawasak nila kung ano pinagbibintanga. Di ba? Samantalang yung mga maraming kalokohan naman nakaupo ngayon sa gobyerno, hindi naman lahat. Ayaw nilang silipin, may mga graft and corrupt na guilty na patunayan hanggang ngayon, mayor. Search nyo naman kung sino yon at sino-sino pala yon. Di ba? Bakit? Kasi kampi sila sa administrasyon. Ganun ba yun? O, sasabihin naman nila, bakit yung panahon ng Duterte, abusado rin kayo Wala tayong pakialam sa Duterte kung nag-abusado sila. Di ba? Eto na tayo ngayon, move on na. Di ba? Nasa 60 years old. Parang mga ganun yata, o 50 plus, parang ganun. Okay. If you don't mind me asking, itong mayor na to, so start tayo sa mayor. Yung mayor, magkano ang in-offer sa'yo? Yung mayor, 150. Naku, laki pera ng kaban ng bayan ng in-offer. 50K. 150. Isang gabi to. Overnight. 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 Oo. Usually, pag nag-overnight, saan ba nagaganap to? Yung Okada ba? Ano siya? More on out of town. Naku, out of town. Pag taga Baguio ka, kung taga Tarlac ka, mga bandang Visayas ka, ganun ba yun? Out of Yes. town. Okay. Si Senator. Magkano in-offer ni Senator? Eto na, Senator. Nagsisimula sa letter R yata. Sabi nila, Rodante. Nakon, teting naman talaga kayo. talagang pambubutas nyo kay Senator Rodante Marco. Talagang bubutasan nyo talaga no? Talagang gagawa kayo ng paraan no? Ano pa lang? Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Ayan hindi ako may sabi niya. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. Grabe, 250 to 300. Shipping niyo mga kababayan, di ba? Eto, hindi ba na-ethics to? Hindi ba to iimbestigahan? Hindi ba to kung sino to? Hindi ba to isusokos order? Ano ba to? Di ba? Sabi, eto tama pala, naalala ko sinabi ni Kiko Barsaga. Maraming kabit dyan. Hindi nila ini-ethics complaint. Si Kiko na nagsasabi at nagsasaysay ng mga nangyayari sa ating bansa, yun pa ang nasuspinde. 250 to 300. Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Yun, ganun ang senador, Sana all. Napaka, no? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo nga, no? Galing talaga sa tax. sa tax. Mas lalo si ano. Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala siya. Wala. Wala Nasa hearing siya lang. Siyempre, lahat naman ng senador doon nag-hearing sa listahan. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer. Akala ko si Pepsi. Si Pepsi. Inom tayo muna ano. Akala ko si Pepsi yan. Ako. Nandun. Nandun. Oo, nandun syempre. Nako, okay. Ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Nako, delikado yan. Anong initial to? Di ba yun? Oo, initials lang. Ako to yung initial niya, hulaan ko lang pero hindi ako sigurado siya yun Baka sabihin nyo kasi First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Ano siya? May Y. What? may Y. Sino kaya may Y? Sino kaya? Hindi naman, babae yun. Sino yun? Ha? Daho! Sino yung may Y? Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap nito. Kinakabahan. First letter ng first name. Sige. First letter. First name. R. R? Ay, sino yun? Rodante Marcoleta? Hindi. Yan ang binabaton nila ngayon. Sinong R? Sino ba may R? Si Ronald Bato de la Rosa? Sino kaya? Sinong R? R. Last name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. Sige. Wag first letter.
Last letter ng Last last name. letter. Ang first name, di ba? Opo. Oh. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf? Hindi. Second pangalan. Ay, may F. Sino yun? Dating bang senador to? Wala naman siya sinasabi, current senador no? Ay, hindi, sabi nasa hearing daw Hindi sabihin, ngayon yun. Sino yun? Sino po? Magbabasa tayo ng mga komento pero hindi sigurado kung siya yun Baka sabihin niya kasi binibibintahan ko siya. Ako hindi ako niniwala siya yun. Hindi, matapos na po yan. Ayan ang hirap. Ano ibig ko sabihin nito? Hindi tayo nakikichismis. Ito ay nagsiselos lang tayo kasi si Senator Dante Marcoleta pinagbabato nila na maraming issue pati yung mga kritiko nila. Samantalang yung mga dyan, nagnakaw na si Saldi, napatunayan na kung ano-ano pinaggagawa, lahat-lahat, binulgar na kung sino-sino, wala pa rin. Di ba? O eto, magbasa tayo ng komento rito, baka sakali may masagap tayo. O, Viva Max Actress, inalok ng mayor, 150K para sa, alam nyo na, sa isang senador, 250K to 300 tip pa lang, nagbigay. Clue, pangalan sisimula sa letter R at letra bago ang huling letra, apelido ay F. Parang, bigyan natin ang comment section at 74 nag-comment, Number 1, baba, meron na. Hindi ako nagsabi niyan, Baka Robin Padilpa. Hindi naman. Si Robin, syempre, alam mo naman yan. Ano na yan? Sanay na sa ganyan si Robin. Rapi Tulpo. Comment yan, Away mag-asawa. Parang naparinggan mo yata yung programa niya, in action. Rapi Tulpo in action. Sumbong mo, inaining. Rapi Tulpo, idol, Rapi R, ang first name niya, second to the last name, Rapi, napunta pala sa'yo lahat ng mga flood control. Hindi ko alam, wala ko alam kung sino yan. Mga comment ko basa, Rodante Marcolep, Robin Padilla. Kaya pala tahimik sa korupsyon, pero sa mga maliit na issue, parang di ba sabi niya, yung anak niya yata, kung makalagok ng alak, sagad-sagaran, blok. Di ba? Kung makalagok ng napakamahal na alak, sabi nila iba yun, pera doon ang kaba ng bayan ng pinanggagastos. Di ba? Yan, Rapi Tulpo in action, sabi, kapal na mukha ng senador na yan. May ambag taong bayan, senador pala. Legit, ha. Isumbong kita kay Rapi Tulpo. Rodrigo Puterte. Ano bang pakpake natin sa as long as single yung politiko? Saka sariling pakit ng gamit. Hindi, okay kung tama kung single yung sinasabi mo. Pero kung may asawa at public servant ka, hindi ka dapat nakikitaan ng ganitong bagay. Although tao tayo, mahina tayo. Pero hindi tayo, pinasok mo yung mundong yan Dapat magpakatino ka. Di ba? Ganun lang yun Papasok ka sa sinihan. Halimbawa sa sinihan, papasok ka. Magrereklamo ka ba doon na madilim? Pinasok mo yun Di ba? Alam mo, buksan yung ilaw para sa'yo. Di ba? Pag pumasok ka sa sinihan at madilim, tanggapin mo kasi doon ka pumasok. Kung gusto mo maliwanag, doon ka sa maraming spotlight pumasok. Naintindihan mo? Nakuha niyo ako? Pag pinasok mo yung mundo ng politika, dapat alam mo yung mga consequence, alam mo yung mga anong bawal. Bagaman gusto mong gawin nyo, pero titiisin mo kasi public servant ka. Di ba? Idol nila yan. Di ba sabi niya, Rapi, anak yun ng congressman, pati party Vegas ng 7M. Programa na sa TV, may action. Endorse sa ng alam niyo na, Rapi in action. Rapi Recto, Rapi Tulpo in action. Ang dami baka sabihin nyo, invento ko yan binabasa ko, yung taga Pangasinan yung mayor, Rapi Tulpo. Dami yan, tapang, R, may F, Rapi Tulpo. Siya tinuturo ko, pero hindi ko tinuturo yan, issue na talaga, totoo yan. Kalbo yata, Senator Rapi, sagutin nyo po ito. Ayon po sa mga comment nila, pati do sa social media po, para po kayo ata ang tinuturo. Ako, hindi naman ako naniniwala. Pero sa dami po nagko-comment, para pong gusto kong kayong tanungin. Totoo po ba to, Senator Rapi? Di ba? Kasi dami siya sabi rin po ang lakas-lakas daw po noon, yung panahon ng programa nyo. Sa panahon daw ng issue ngayon ng flood control, napakatahimik kayo. Nabibingi na po kami sa katahimikan nyo. Di ba ho ba?
Eto, basahin po natin to, post ng isang istasyon, ayan. Senador na nagtitip ng 250k binuking ng Viva Max artist. Basa. Isang senador binuking ng isang Viva Max artist, malaki daw magtip. Mismong ang Viva Max artist na ang umami na po podcast ni Tio Bray. The best ka talaga, Tio Bray. Saludo ko sa'yo. Grabe si Tio Bray. Yan ang isa sa mga nagustuhan kong mga malikot ang isip. Di ba? Yan ang isa sa mga nagustuhan ko sa mga real talk talaga. Di ba? Talaga makikita mo yung niya. Nakatanggap siya ng indecent proposal at malaking tip mula sa ibang politiko. Ayon kay, alam niyo na, ayon kay, malaki umano ang tip ng senador na umaabot kahit ng 250,000 to 300,000. Nung tanungin kong sino ito, ibinahagi nagsisimula sa pangalan letrang R at ang apelido umano ay may letrang F. Bukod sa senador, may isa pa raw sikat na mayor mula sa Luzon. Tinatayang nasa 50 to 60 anyos nagbibigay umano kay ng 150 isang gabi habang out of town. Sino kaya yon? Member ba to ng ICI? Tanong ko lang, member ba ito ng ayan senador, nagtitip, isang senador booking. Wala ba nagko-comment diyan, no? Ito sinasabi natin mga kababayan, na kung pilitin nila at sandali Nasaan na ba 'yon? Okay. Di tayo banda. Okay. Dali lang Sandali lang po tayo. Yun. Nung silipin nila, grabe kung silipin nila si Senator Rodante Marcoleta at yung mga iba pa. Di ba? Alam mo, bagaman ito normal lang to sa paningin ng tao. Pero hindi to normal kung pag-uusapan kapwa, kaya pala tahimik na. Yo, magseta. Ano ngayon? Nabuking. Di ba? Sino kaya to? Sinong R na may F? Ano to? Di ba? Hindi, ito nakakagalit lang kasi. Alam naman natin si Senator Marcoleta nagtatrabaho ng maayos. Ang dami nilang mga kalokohan pero si Senator Marcoleta sinisilip nila. At kakaunti, i-demanda. Yung sose, kulang, ipe-perjury, lahat-lahat. Pero sila, pag kapit ka sa administrasyon, pwede, pati bendalo, pwede. Yeah? Pwede sa kanila. Yung mga fans naman nila, yung mga basher, yung mga vlogger naman, tuwan-tuwa sa pinagagawa ng mga to sa Senado. Di ba? Mantala si Senator Rodante Marcoleta tatrabaho, pinapako nila sa krus. No? Pero, ayaan nyo na issue na yan. Wala tayong pakialam dyan. Kung sino man yan. Pero, shout out sa'yo, Tio Bray. Okay ka. Isa ka sa mga kasangkapan kung bakit yung senador na yan ay mahahayag. Di ba? Di ba? Kasi puro na lang po majority black. Puro na lang majority sa Senado ang pinag-iinitan. Ay minority. Pinagbibintangan si ganyan, si ganito, si Marcoleta, si Amy, lahat sila sinisira nila. No, para mga naman, pag na-impeach si Sara, alam nyo na, sure ball na ma-impeach si Sara. Takot kasi, di ba? Takot sila na mapupo si Sara Duterte. Kaya, Tio Bray, isa ka sa mga kaparaanan. Saludo. Pero bago yan, matapos, pakinggan ulit natin si Senator Rodante Marcoleta, ipagpatuloy natin yung tungkol sa restitution na yan, kung bakit talaga mainit ang balita tungkol dito kay Senator Marcoleta at kung bakit kinasuhan siya ng perjury dahil ito kasi sino ba naman nag-imbento ng restitution? Sino ba ang nag-imbento nito? Di ba walang iba ngayon? Yung ombudsman, dating DOJ, di ba? Isoli mo na ang pera. Kaya napagaya ngayon sino yun? Si School Bukol napagaya. Kailangan mo na isoli ang pera. Di ba? Napagaya sila katulad sa batas. Kaya dito nagsimula ang lahat-lahat kay Senator Marcoleta. Siyempre, ayan na, kakasuhan na. Siyempre, yung malagkaso, malakas ang loob. Sige, kasuhan mo si Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Galit ang ombudsman. Parang nakaaway niya ang ombudsman ngayon si Boying.
Kaya pag kinasuhan natin, tayo papanigan ni Boying. Ganyan kasi mentalidad ng isang tao eh. Di ba? Okay, pahinga natin ito. Pahinga. Tapos natin mga ano na yan, mga biba-biba man yan. Tapusin natin yan. Dito tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Pagpatuloy natin to, ha? Okay. Alam naman po ninyo na nung nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, nagtalo na naman po roon eh. Dahil po ipinipilit po ng Prosecutor General na isa pong mahalagang requirement nga raw po ang restitution para po ang isang aplikante ay magproseso. Ako po talaga ay hindi papayag doon kahit saan tayo makarating. Hindi po niyo ako mapapaniwala. Sa totoo lang. Ngayon, kung aaminin nyo ngayon sa pagdinig na ito na tama ako at kayo ay mali, maihinto na po ang pag-uusap dito. Kung hindi, aabot po tayo hanggang madaling araw. Tensya na po, Mr. President, nabanggit ko yung, hindi ko na mabanggitin yung nabanggit ko. No? Napakahirap sagutin kung hindi ko naman banggitin yun. Pero, Mr. President, nakikinig po ang DOJ, nakikinig po ang Prosecutor General, at narinig ko po nung kayo po ay nagkaroon ng debate nung Blue Ribbon hearing at nakikita ko po yung inyong punto, sila rin po nakikita inyong punto at ito po ay kasama sa kanilang pag-aaral rin po at pinag-iisipan nila ho ito ng mabuti po at bibigyan ho tayo ng feedback later on. Kasi po, Mr. President, ang ini-invoke niya ron ay kahit anong pilit ang gawin niya, kahit anong pamamaluktot at bending the law, hindi po mangyayari. Ang sinasabi po niya, Section 7. Sino ba nagsakausa ng bending dalo yan? Nakita niyo yung connection? Di ba? Kaya malakas ang loob ng mga magkaso sa ombudsman. Then, pakiramdam din siguro sa mga nagkakaso, kakampi nila si bending dalo. Di ba? Yun ang pakiramdam nila. Kaya sinasamantala nila yung privilege. Talagang sisira nila si Senator Marcoleta kahit sa maliit na butas, gagawin nilang papalaki nila. Di ba? In the same time, panakibutas na at masira pa yung tao nag-iimbestiga. Diba? Kasi sabi ko nga sa inyo, anong pinakamagandang gawin? Ha? Yung gusto nilang na wala sa batas na restitution na isoli mo na daw pera ng Diskaya? Ha? Sabi nila, bakit ayaw mo ipasoli Marcoleta? Bakit? May kasabwat ka? O eto naman na gusto ni Marcoleta, isa-isahin ko ha, ulitin ko para mabingi kayo. Para sa kabingihan nyo, matauhan kayo. Ha? Restitution, isosoli ang pera. Pag sinoli ang pera, automatic para mo nang inamin na kinuha mo. So wala na, hindi na amin ang Diskaya. Tama? Pero ang gagawin ni Marcoleta, paaminin muna bago magsoli ang pera. Ano mas maganda? Siyempre, paaminin muna. Mas malaki yung pag nagsoli. Diba? At mabubuko yung big fish. Saka kung magsosoli, magkano susoli? 100 million? Ay, ko po. Diskaya magsosoli? Naku po. Yung Bryce maari. Yung Diskaya magsosoli, tingin nyo? Naku po. Ng Republic Act 6981. Ang sinasabi po roon, confidentiality of proceedings. Kasi tinatanong ko po nung panahon na yun, Mr. President, dahil nga pinipilit niya yung restitution, naalala ko, yung si Yusek Bernardo ay nabigyan ng temporary or provisional admission. So tinanong ko sa kanya, so nag-restitute ba ito? Kasi sinasabi niya, ay confidential po yun. Saan ka naman nakakita ng sabot na rin? Hindi po pwede yun. Gusto ba ni si General Secretary Patuyon, Mr. President, babasahin ko sa kanya, lahat ng indispensable requirements and even the additional requirements kung paano po mapoproseso ang aplikasyon. Ngayon, kung ito po madali lang ang gusto ko sabihin eh. Lahat naman po tayo nagkakamali. Hindi naman tayo sigurado sa lahat ng sinasabi natin. Talaga po ang tao ay nagkakamali. Yun ang pagiging tao. If he has the honor to at least amend himself, sabihin niya lang na naipagkamali ko po yun. Tatanggapin ko na po yun. Ihinto na po ako rito. At hindi na natin pag-uusapan ng WPP kahit kailan. Alam ko naman po yung stance ng ating
kasamang Senator Marcoleta at narinig ko nga inyong debate ng Blue Ribbon hearing. Very clear naman po sa akin ng inyong posisyon. Nasabi po ni Prosecutor General yung posisyon ng ehensya at para sa akin very clear rin, may pasahan rin. At pero alam mo ito, bibigyan ko kayo tip mga kasamahan ko. Pag ang isang tao, ang kalaban kasi dito, di ba, korupsyon at flood control. Hindi mo lahat ng korupsyon isang ahensya muna tayo doon sa flood control, DPWH, di ba? Pag may isang tao na nagsalita kontra doon, tama, mali. Tama, di ba? Kasi alam nila kontra doon sa flood control. Alam mo, ako, nagsalita ako. Iimbestigahan ko ang flood control. Yan to gagawin ko, ipatawag si ganito. Pabor ka, di ba? Kasi alam mong i-resolve yung problema ng taong bayak. Yeah? At ganun din ito. At ganun din yung isang senador. Ganun din yung kabilang senador. Ibig sabihin, dapat nagkakaisa kayo. Pero ang tanong, bakit minsan nagsaseta si Marcoleta may galit na senador? Parehas naman kayo pinaglalaban Hulihin yung flood control Alam nyo kung bakit? Kapag pag isang organisasyon at parehas kayo ng pinaglalaban at nag-aaway kayong dalawa, isa lang ibig sabihin nun. Yung isa tama, yung isa ayaw mag-imbestiga sa ginagawa ng isa, nag-iimbestiga talaga na si Senator Marcoleta. Tama? May pagtatalo. Dahil kung talagang wala kayong pagtatalo dyan, wala kayong kampihan dyan, sasang-ayong kayo doon sa nagsasabi ng katotohanan, katulad ng Senator Marcoleta. Bakit lahat ata hindi sasabi ng katotohanan? Ba't pinangingilagan kayo? Yan ang hirap pag matagal na sa Senado. Marami ng kapit, marami ng kakilala. Di ba? Chorya ko yan. Chorya ko yan. Hindi katulad ng beginner si Marcoleta, wala siyang tao kasi wala naman siyang kakilala halos dyan. Ngayon lang kayo naging kaibigan niya. Siguro sa Congress meron marami-rami. Mahirap ma-resolve ba ito ngayon dito? No? Kasi this is a difference of opinion and understanding. Ang suggestion ko ho ay bigyan ho natin ng panahon ang DOJ na pag-isipan mabuti ito, magmuni-muni. Nakikita ko naman ho pag sila ho pinag-iisipan, nagmuni-muni, bumabalik ho sila dito para magbigay ho ng kanilang komento o ideya. At hindi nang inaamin rin ho nila yung kanilang pag-a-adjust. No? For example nga, itong confidential funds, nung bumalik secretary, sabi niya nagkamali sila at kailangan itong pondo. So nakita ko naman yung ganun nilang ugali at hindi naman ho sila paninindigan kung mali ho talaga o talagang hindi tama po yung kanilang ginawa. At hayaan na lang ho natin bumalik po sila sa kanilang dito po sa issue na ito. DOJ po, Mr. President, is the government's principal law agency. It serves as a counsel at the same time a prosecutor. Napaka-importante po nun Ngayon, ang ating Prosecutor General will offer an opinion. His opinion will not even matter. We talk about the clear and unmistakable provision of the law. Wala pong sinasabing restitution. Para mag-invento po kayo. Wala, pagpipilitan nila Sir Marcoleta, Senador, pagpipilitan nila na gusto nila restitution. Bakit? Kasi ayaw nila mapaamin yung diskaya. Gusto nila maisoli muna ang pera. At yung mga audience naman na galit sa'yo, yung mga vlogger, gusto nila isoli yung pera. Kasi nga, kala kinakampihan mo si Diskaya. Bakit ayaw mo ipasoli ang pera ni Diskaya? Kinakampihan mo si Diskaya, no? Meron ka dun parte, no? Sa pelikula na nangyayari yun, bugok. Mga bugok talaga kayo. Yeah. Na restitution is a requirement under a memorandum or blah, blah, blah. Hindi po pwede yun. Because as a lawyer, we always say, the spring cannot rise higher than its source. The very source, Mr. President, is the law itself. Hindi po pwedeng memorandum o opinion ninyo mangingibabaw sa batas. Ngayon, nahihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. Wala sa batas, gusto institution lang. Gusto nyo lang talagang pagsoli yung perang Diskaya para hindi na umamin. Kasi pag nagsoli, nakakasuhan nyo na. Pag nagkinasuhan nyo na, wala lang paniniwalaan. Magsoli na, inamin mo na, nagsoli ka ng pera, magnanakaw ka na, lahat na, maniniwala pa ba kami sa'yo? Kahit magsabi si Diskaya ng, si ganito ang suspect, si ganito ang kumuha ng pera,
ganito ang big fish, hindi nyo na paniniwalaan kasi soli na. Di ba? Yan ang taktika nyo? Kasi Marcoleta, ang gusto niya, umamin muna bago magsoli ng pera. Di ba? Care about the public, they should not be misled and mistaken about your opinion. Nasa sa inyo po kung kayo ay magkukusang loob na magsasabi na nagkamali kayo o hindi. And you wanted to maintain your pride. Ayos lang po sa akin yun. Okay, ang ganito lang po muna tayo. Shoutout sa lahat. Doon niya, basta sabi ko kanina, totoo yun, ha? Hindi ko gawa-gawa to, ha? Hindi ko gawa-gawa to. Nababasa nyo naman. Pati yung kanina, nababasa nyo naman kung ano yun. Asa na ba? Yan, balita po yan. Senador, nagtagtip ng 250 binuking ng Viva Max Artist. Kita nyo po yan. Pati yung mga kanina, pinakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, nag-iimbento ko di ba? Pero ano pa man din yan, tayo po ay kailangan, kung papasukin mo isang politiko, maging maayos ka, di ba? Sabihin, tumulong ka naman sa magsalita. Ikaw rin pala may kalokohan kang senador ka, di ba? Para ba pinalalabas o pinalita mo, wala kayong kasalanan, si Marcoleta lang. Di ba? Siya lang sa lahat ng senador, pinag-iinitan ngayon. Wala mga kaso, di ba? Di ba, inventong kaso pa yung ibang sa senador, yung mga kuwala na urakot daw. Paano? Ganito muna tayo, mahaba na. Okay, paalam sa inyong lahat.